You are now watching the full recording of Christ-Like Christian Church Sunday Worship Service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Let's go deeper in His presence, grow in His truth, and walk in His purpose together. Church, pag sinabi natin, I've got a joy,
That's why we have to come in the presence of the Lord. Because He is God. In the name of Jesus, amen. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me. He is anointing me to bring the good news to the poor. Freedom, freedom from the darkness, freedom for everyone. That's why we have the joy. Connect the ground early, burn the ashes, instead of sadness, with the garment of praise. Yes, this is my belief. At ako na maglumundag para sa Panginoon. Amen. At ako na magsimula para sa Lord. Come on. And 1, 2, 1, 2, 3. Thank you, Lord. Tunay nga, O Diyos, sa umagang ito, walang ibang Diyos na kaming sasabihin kundi Ikaw lamang. Ikaw ang karapat-dapat, noon, ngayon at magpakailanman. Ang aming Diyos na tanging namin pagkakatiwalaan. This morning, church, raise your voice, lift up your voice unto the Lord. Buksan mo ang iyong mga labi sa pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Buksan mo ang iyong puso sa pagsamba sa ating Diyos. Because He is worthy. Siya'y karapat-dapat sa pagsamba. The elders scream.
worthy. Sabihin mo yan sa Panginoon. There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Lift up your voice to the Lord. Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Let's declare, the Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne of God. Righteous One, who shed His blood, who proved to us the Father's love. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous One, who shed His blood, who proved to us the Father's love. Jesus Christ, the risen Lord, who is the worthy, the Lamb who was slain, seated on the throne. There's no one like the Lord. Creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. Worthy is the Lamb. Come on, church, lift up your voice. With one heart, one accord, one sound, one voice. Elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. Listen, church. Worship is not a suggestion or an option, but worship is a command that we need to do, because we are created to worship the living God. Nilikha ka ng Panginoon para sumamba sa Kanya. And as an expression of our worship, sa pag-awit natin sa Panginoon, as we sing, Lord, there is no one like You. There is no other God. Only You, Jesus. Bari ba natin itaas ang ating kamay sa Panginoon? As we sing, worthy, worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. Come on, one voice, one voice, one voice, one voice. And elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. Worthy, worthy, worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord.
ay, eto po, urgent, calling all faithful followers. Followers. Bakit followers? Kasi kapag believers lang ay madalas naniniwala lang talaga, pero hindi sumusunod. Tama ba? So, mas maganda po pag followers kasi naniniwala ka, nananampalataya ka, pero sumusunod ka. Amen po? Amen? So, nasaan ang mga faithful followers? Yung nandito po. Nasaan? Faithful followers? Ay, ano ko nandito yun? Nasaan na? Sabi mo, here I am, Lord. Nandito po. Ayan. So, sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Father God, we thank you for this day. Salamat, Panginoon, na dinala mo po ang iyong mga anak ng ligtas, maayos, at masaya sa lugar na ito. At alam po namin, batid mo ang puso at isip ng bawat isa. Kung may problema o pagsubok man, kung may kalungkutan man, alam po namin na ikaw ang kukuha nito, ang mag-aalis nito, at magpapalit ng kagalakan sa puso at isip ng bawat isa. At alam din po namin na bibigyan mo ng kapayapaan ang iyong mga anak sa lugar na ito at sa oras na ito. At sa inyo po namin lubos itiwala ang mensahe mo na aming mapapakinggan. Ikaw ang kumilos, ikaw ang sumama, ikaw ang mahayag, ikaw ang madakila, Panginoon. Ang tinig mo po nawa ang marinig ng iyong mga anak, at ang mensahe mo nawa ay maisabuhay po namin. Maunawaan, matanda, Panginoon. Salamat po sa inyo pong mataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name, Amen. Nung nakaraan po, napabalita yung pagpatay kay Charlie Kirk. Kilala niyo po ba si Charlie Kirk? Nung nag-trending yung kanyang pangalan, nakakapanood ako ng mga ilan sa mga segment niya na kung saan tatanungin siya at sasagutin niya. Nung time na yun, sabi ko, bakit kasi siya nakipag-debate? Bakit kasi siya nakapag-debate? English kasi dapat, no? Bakit kasi siya nakapag-debate, no? Debate. Kasi siya nakapag-debate, tuloy namatay tuloy. Kasi parang sa isip ko po dati, hindi tayo dapat nakikipag-debate kasi yun yung turo sa amin sa dati namin church. Wag makikipag-debate kasi nga, hindi naman tayo dapat nakikipagtalo pagdating sa salita ng Diyos. Yun yung nakasanayan namin. And then, sabi ko, yun nga, kung hindi sana nakipag-debate si Charlie Kirk, siguro walang magagalit sa kanya, walang ganyan. Pero pinaalala sa akin ng asawa ko, na-remind niya na kahit si Pablo at kahit si Jesus, ginagawa din niya. Then na-remind ako, oo nga si Jesus, di ba, kung mababasa po ninyo sa Bible, mangangaral siya sa gitna ng harap ng maraming tao, tapos may magtatanong sa kanya, Panginoon, ano yung gagawin ko? Alam niyo po ba yun? Nakasunod na ako sa 10 utos. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ni Jesus, gawin mo to. Ay, di anong nangyari doon sa sinabi ni Jesus? Sinabihan ni Jesus, sabi niya, ipamahagi mo ang iyong mga kayamanan sa mga tao. Sumali siya ng malungkot, di ba? So, alam niyo yun, yung parang isang senaryo yun, na gano'n din naman yung mga nararanasan na-encounter ni Charlie Kirk. May magtatanong sa kanya, ano gagawin ko, ano ganito, ganyan, tama ba na ganito, tama ba na patayin yung sanggol, di ba? Napanood niyo yun? Nanood kayo nun eh. So, wala naman pong problema sa mga ginagawa ni Charlie Kirk kasi biblically, nagawa din naman po ng ating mga apostol natin. Ano lang ang naging problema? Nung si Charlie Kirk nga po ay namatay, syempre marami nalungkot, lalo ng mga Kristiyano. Ang nakakalungkot lang po ay naging idol siya, na-idolize siya, imbis na dapat ay hinahangaan lang. Iba po kasi yung na-idolize sa hinahangaan. Ano po? Yung bang inspiration mo siya, yun lang. Amen po ba? Maging inspiration, hindi para i-idolize. Amen? Hindi para magalit ka na dun sa mga galit kay Charlie Kirk. That's not the will of God. Amen? Kung ano naman, kung masama naman yung mga sinasabi at ginagawa nila patungkol sa salita ng Diyos, then doon ka lang. Pero kung hindi naman ikaw yung pinapatamaan, hindi mo kailangan mag-react. Ang nakakalungkot po kasi, daming nagagalit doon sa mga, doon sa mga galit din. Tapos ngayon, may rally pa nga. Parang, may rally sa Malacanang, tama po ba? Ng mga kabataan ng pinanawagan. Ang nakakalungkot lang naman po doon is, binabasa kasi ako, dapat ba na isang Kristiyanong kabataan ay makiisa sa rally? Ang sagot nila ay yes. Sabi ko, bakit paano nangyari yun? Nakasulat sa Biblia, tayo po ay dapat magpasakop sa mga itinalaga ng Panginoon. Asan ang pagpapasakop kung ikaw ay magrarally? Tayong mga Kristiyano, ang dapat nating gawin, walang iba kundi manalangin.
Hindi ibig sabihin no na ikaw ay duwag, hindi ibig sabihin no na hindi ka nakikiisa sa pinaglalaban ng ating bansa. Yes, buong bansa halos nagagalit sa ating gobyerno. Tama ba? Meron bang hindi nagagalit? Meron bang natutuwa sa nangyayari sa bansa? Nagagalit tayo, hindi tayo natutuwa, pero ano kailangan natin gawin? Ilapit sa Panginoon. Bakit? Kasi sino nagtalaga? Ang Diyos. Kasabihin na lang, tao ang bumoto eh. Ang Diyos ang naglagay sa puso ng tao. Wala tayong kontrol doon. Kahit na tayo kontrol ng Panginoon. Pagdating sa mga bagay na kalooban niya. Pag may niloob ang Diyos na mangyari, gagawin niya. Naunawaan po ba natin? So, anong kailangan natin gawin? Manalangin. Lumuhod sa Panginoon. Yes, mayroong prayer brigade na panawagan din para sa mga Kristiyanong kabataan. Kaya ako nasabi, hindi tamang panahon kasi kasabay yun ng mga taong galit. Eh, paano pag nagkaroon ng violence? Nagkaroon ng patayan? May mga armas sila o di kaya may mga pasabog sila. Eh di syempre kayo kahit nananalangin lamang kayo, ay maaari kayong manangay. So hindi tamang panahon. Meron tayong tamang panahon sa pananalangin para dalhin yung mga problema natin sa gobyerno. Amen ba? Pero may problema tayo sa ating buhay. Yun muna natin sabihin. Unahin muna natin problema natin sa ating sarili bago ang gobyerno. Bakit? Kasi kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon para maging presidente, kung maayos ka, eh di gaganda ang kinabukasan. Naunawaan po ba? Amen ba? Sino ba rin gusto maging presidente dito? Gusto nang palitan si Marcos? Tara, iboto natin. Basta Cristiano, mas maganda. Basta may takot sa Diyos, mas maganda. Bakit? Kasi alam natin na magiging tama ang desisyon. Pero kapag ka na-corrupt, pag sinabing corrupt, kahit gaano ka Kristyano ang paningin ng mga tao sa kanya, yung pala corrupt naman pala, no? Ang daming ganun eh. Pagdating ng nasa posisyon na, bigla, kurakot dito, kurakot diyan, ako dito, ako dito, wala din. Diba? So, sa totoo lang po, pag ng politiko, makakompromise lahat, pati faith. Kasi maraming religion sa bansa natin na makikipag-ugnayan doon sa presidente o sa mga nasa politiko. At dahil doon, syempre, hindi naman niya pwede sabihin, ay, Kristyano ko. Hindi ako ganito, hindi ako ganyan. Hindi, syempre, maraming magagalit, tama po ba? So, makakompromise. So, ngayon, ang kailangan natin, faithful followers. Kung faithful ka at tagasunod ka ni Kristo, tinatawag ka ngayon. Nasaan? Sabi mo, amen. Andito ko. Amen. So ngayon po kasi, namumuhay tayo sa mundo na napakaingay ng mundo. Napakaraming distraction. Sobrang ingay kaysa sa katotohanan. Paano ba sinabi ganun? Mas pinaniniwalaan mo na yung kaingayan, yung mga distraction kaysa sa katotohanan. Tama ba? Mas pinaniniwalaan, mas pinakikinggan. Yung comfort, mas gusto mo kaysa sa conviction. Yung, dito ka, sa comfort zone mo. Eh, kinukonvict ka na. Gawin mo to, gawin mo yan, wag mong gawin to, wag mong gawin yan. Eh, gusto mo comfort, o comfortable ka lang. So, mas ganun ang nangyayari sa mundo natin ngayon. Pero sabi nga po, tinatawag ng Panginoon ang kanyang mga tapat na anak. Not just for a moment, hindi ngayon lang, but for until the very end. Kahit hanggang sa katapusan. Amen ba? Ang sabi dito, ito bakit mahalaga to? Mamaya sabihin natin. Nakita ko po kasi nitong nakaraan yung balita patungkol nga dyan sa Third Temple. Nire-rebuild na daw. Pero mga banner na. Tapos yung di ba kapag may construction, meron ng signage na ganyan. Kung totoo kaya to? So syempre inalam ko kasi kung tinatayo na, eh baka mamaya 2 years na lang, 3 years na lang. Ano na yan? Kaya na yung pagtunog ng trumpeta, alam niyo mo ba yun? Sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. May kanta yun eh. So baka mamaya yun na pala, darating na, hindi pa natin alam. Kaya talaga lahat ng Kristiyano nakaantabay sa Israel. Lagi po ano yung mangyayari sa Israel ay babantayan natin kasi doon magsisimula yung yung senyales, yung tanda na si Jesus ay darating na. So, nung nakita ko, nalaman ko na marami na ng organization sa Israel, especially yung Temple Institute. May Temple Institute kasi, doon sa Israel. Dekada na nilang pinagtatrabahuhan ang pagpapatayo ng Third Temple. So, ito na po yung mga preparation na nagawa nila. Yung red heifers, yung temple vessels and garments, yung priestly training. Yung red heifers dumating na noong taong 2022. Kulay-pula na, ano yung heifer sa Tagalog? Baka ba yan? Kalabaw ba yan? Baka. Ayan. So, yung pulang niyan ay
tradition o rituals na nire-require bago maitayo yung templo. Nakasulat po yan sa aklat ng Bilang sa Biblia, sa Old Testament, chapter 19. So, pwede nyo basahin yan doon. Yun yung dahilan kung bakit kailangan ng Red Heifers. And meron na. Tapos, ibibreed na lang nila yan from Texas to nasa Israel na sila. Noong 2022 pa. So, 3 years na. 3 years ago na. Meron na. I-breed na lang. Yung sabihin, papalahiin, paparamihin. And then, temple vessels and garments, na-recreate na po nila yung maraming sacred items na katulad ng Ark of the Covenant, mga kasuotan at mga kagamitan, yung mga gagamitin. Asahin po, baso, kandila, yung 7 ilawan na ganyan-ganyan. So, nire-recreate na po nila yung mga sacred items. So, meron na, ready na. Priestly training, nagtitrain na sila ng mga priest at ng mga Levites na silang maia-assign doon sa templo kapag naitayo na. Amen mo ba? So, ano na lang ang kulang? Rebuilding of the third temple. Bakit hindi pa naitatayo? Ba't di ba nasisimulan? Kasi ang main obstacle po ay yung sa Temple Mount kasi isa po yung sa pinaka-controversial na religious site sa buong mundo. Doon po kasi dapat itatayo yung third temple. Pero hindi nila maitayo dahil mayroong nakatayo doon na Al-Aqsa Mosque at Dome of the Rock. Ibig sabihin, mayroon pang templo na nakatayo doon ng mga Muslim. Amen po ba? So kaya hindi nila maitayo kasi pagka tinayo nila ito, pinaalis nila yung Al-Aqsa Mosque at yung Dome of the Rock, matitrigger po yung matinding geopolitical conflict. So magkakaroon naman ng gera. Amen po ba? Iginigera na nga sila ngayon. Amen? So, bakit mahalaga? Sabi ko nga po, kapag naitayo na po yung third temple, doon na po uupo yung lapastangan and sunod-sunod na po yung mga tandang sinabi ni Jesus na mangyayari. So, habang hindi pa nasisimulan ang third temple, sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa pa tayo. May pag-asa pa. At marami pa po ang maaring lumapit sa Panginoon. Habang wala pa, habang hindi pa nangyayari. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Hanggang saan? Ikaw ba'y tapat? Hanggang saan? Hanggang kailan? Hanggang kailan mo kayo maging tapat sa Panginoon? Ang sabi po sa pahayag, ito dapat, be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Putong ng korona para sa mga nagtagumpay. Gusto mo magtagumpay? Be faithful even to the point of death. So kahit mamamatay ka na, be faithful kay Jesus. Bakit? Pagdating po kasi ng panahon na iyon, maraming Kristiyano ang pahihirapan, uusigin. At mas matindi pa po yung mararanasan nila, huwag tayo kasi ayaw ko naman yun eh. Sino gusto? Mas mahirap, mas matindi pa po yung mararanasan nila kaysa sa mga naranasan ng Kristiyano noon. Amen ba? So, ang tanong, kaya mo ba? Kung sakaling dumating yung panahon at naiwan ka, ay, iyoko po. No? Sino gusto maiwan? Iyoko po. No? Sabi ni Jesus, the time has come. He said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Dumating na ang panahon. Dumating na ang paghahari ng Diyos. Sabi ni Jesus, magsisi at maniwala sa mabuting balita, sa salita ng Diyos. Naunawaan po ba natin ang mensahe ng Diyos? Dumating na, the time has come. Dumating na ang paghahari ng Diyos. Repent, magsisi na. May kasalanan nagawa, may kasalanan ginagawa, magsisi na, talikuran na yung kasalanan at maniwala po tayo sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi ka maniniwala, ay, syempre, maliligaw pa. Amen po ba? At huwag dapat tayong matakot sa darating na panahon. Yes, mahirap yon. Tayo po bilang mga Kristiyano, ang belief at faith natin and hope natin, sana mauna yung rapture bago itong tribulation. Yung tribulation na tinatawag din na nga po yung mga paghihirap. Ano po? Sana mauna. Kasi paano pag hindi? Paano pag naiwan ka? Rapture na, naiwan ka. Diba? So, ano mangyayari? Hindi mararanasan mo yung mga paghihirap na binanggit doon sa pahayan. Basahin nyo na lamang po yung nasa pahayan. Pero nawa, huwag nating maranasan. Amen? Kung maranasan, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas.
Amen? Now, hindi tayo dapat matakot. Sabi dito, don't let fear silence your faith. Katulad ni Charlie Kirk, na binanggit natin kanina, pasensya na kami si Punawa, nangungungo tuloy ako. Kanina ba, si Charlie Kirk, ayun nga, hindi siya natakot. May banta na talaga eh. Actually, ayaw sa kanya ng mga estudyante dun sa Utah, na lugar na kung saan pumunta siya. At pinababantaan na nga siya. Pero, tumuloy pa rin siya. Hindi siya natakot. Why? Kasi, marami pa siyang gustong masyarahan ng Word of God ng katotohanan, which is yung mga nandun nga sa lugar ng Utah. Ayan, medyo umukay. Ba't kanina, no? Salamat. Nakaano ko dun sa boses ko eh. So, ang goal ni Charlie Kirk ay maipahayag yung katotohanan sa salita ng Diyos. Kahit itong Utah na to ay hindi believer of Christ. Naunawaan ko muna natin. At sabi nga, huwag kang matakot, katulad niya. Pero makikita niyo po dyan, Peter's weakness, a warning to us. Ito po ay isang babala para sa ating lahat, yung naging kahinaan po ni Pedro. Kasi, nangyari kay Pedro, sabi niya, huwag natin tularan si Pedro, kasi ang tamang-tapang niya, mababasa niyo po yan dito, sa aklat ng Mateo. Sabi niya, samantala si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang taong ito ay kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro, isinusumpa ko, hindi ko kakilala ang taong iyon. Ito po yung panahon na dinakip na si Jesus at dinala na sa pinagsusulit na. Yan, tinatanong na. Sabi niya, makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya. Nakahalata ka sa punto ng iyong pagsasalita. Sumagot si Pedro, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo ako ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapahitan. Ang sakit po nito kung ikaw si Jesus, tama? Kasi sinabi mo na eh, pinag-unang sabi mo na eh, ano may kakala mo ako pagdating ng panahon? Pero sabi ni Pedro, hindi. Ito yun, no? Nasaan? Ako yan. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sumagot si Jesus, tandaan mo, sa gabiling ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Bago tumilaok ang manok. Diba? Bago pa tumilaok ang manok, 3 beses mo lang ikakaila si Kristo. Ay, kay Pedro po yun. Ngunit sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin, kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng alagad. So imagine, ang ganda na sinabi niya, di ba? Kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan, no? Promising, napakaganda, sarap sa pagdinig. Tapos sinabi pa niya, kahit na ako'y mamatay, patayin pa kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Sinabi na ni Jesus, ikakaila mo ako. Parang parang katulad yan nung sinabi mo, o yung ka pupunta doon sa kwarto, may ahas doon. Ha? Hindi, wala naman ako nakita ahas doon eh. May ahas nga doon. Wala ako nakita ahas doon eh. Pumasok ka pa, hindi yun, natuklaw ka tuloy. Naman ko ba natin, parang binantaan ka na di ka pa naniwala. Di ka pa nakinig. So ano nangyari kay Pedro? Pinagkailan niya si Jesus. 3 beses talaga. Not once, but twice. Amen ba? Pero ang masaklap po dito, nung sinabi pa niya na isinusumpa ko. Diba? Meron pa siyang salita, isinusumpa ko. O kaya sana wala akong nalalaman sa sinasabi mo eh. Pwede na sana yun na lang eh. Kaya lang meron pang isinusumpa ko, hindi ko kilala siya, hindi ko kilala ang tao yan. Parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling. Alam niyo po, ito yung pinakapangit. Kung nagsisinungaling ka, huwag na huwag mong sasabihin mo. Kung alam mo sa sarili mo hindi ka nagsasabi ng totoo, huwag na huwag mong sasabihin ang salitang iyan. Mas maigi pang itikom na lamang ang bibig at huwag na magsalita kaysa magkasala. Magsisinungaling ka na, tapang mo pa. Nagsisinungaling ka na, piling mo ba tama ka? Diba? So katulad niya, parusahan na, paano kung pinarusahan niya talaga siya ng Diyos?
nagsisinungaling siya, di ba? That time. Grabe yung kanyang pagkakaila kay Jesus. Bakit? Bakit siya natakot? Bakit pinagkaila niya? Kasi natakot siya. Bakit siya natakot? Wala pong ginagawa sa kanya, hindi pa siya sinasaktan. Tama ba? Hindi pa siya pinaparusahan. Sino ang pinaparusahan that time? Sino ang pinahihirapan that time? Si Jesus. Diba? Ang ginagawa kay Jesus nun, totoo ba na ikaw, sinabi mo, ganito, ganyan? Ang gaganda ng sagot ni Jesus, no, ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Diba? Ganda. Hindi naman nagsinungaling si Jesus, diba? Pero pagdating kay Pedro, may kasamahan kanila. Ika-isa na lang. Anong ginawa niya? Parusahan nawa ako ng Diyos, anong sisinungaling ako? Huwag na lang po tayo magsinungaling. Naunawaan po ba natin? Kung natatakot ka, huwag ka na lang magsalita. Kung natatakot ka at magsisinungaling ka, huwag ka na magsalita. Hindi ko mo na lang ang bibig mo kung hindi ka marunong sumagot. Tama ba? Naunawaan po ba natin? Huwag tayong magsisinungaling dahil lamang tayo ay takot. Sabi nga, don't let fear silence your faith. Ano naman? Pwede mo naman sabihin, ano naman? May laban ka. Nilabanan ni Pedro. Sana nilabanan ni Pedro, no? Pakialam mo. Yung ginagawa niya. Pero wala eh. Pero ikaw, kaya mo ba? Pag sinabi, uy, dumadalo ka sa church na yun, no? Alam ba, dumating na yung mga mag-uusig, papatayin na yung mga kami, yung mga pastor, no? Sabihin na, dumadalo ka sa church na yun, kaya sa kanila, ano sabihin mo? Hindi ko kilala yun, hindi ako nadalo dun. Baka ganun ang sabihin yun, no? Hindi ko alam yun, ano bang black yan? Hindi ko alam ano bang lahat yan, hindi ko alam yun, saan ba yung church na yan, eh. Hindi ako nadalo dyan, dun, sabihin niya, wala akong dinadaluhan church, hindi ako Kristiyano, baka itanggi mo na eh. Kasi sa totoo lang po, pagdating ng panahon na yun, lahat ng Kristiyano pahihirapan talaga. So, baka sabihin mo, ay, Katolik ako. Baka sabihin mo gano'n eh. Hindi ako Kristiyano, Katolik ako. Pero sa totoo lang, mapakatolik ka o Kristiyano totoo, mahihirapan ka pa rin. Bakit? Kasi meron kang tinatawag na Diyos. Naunawaan ko ba natin? Walang ligtas po sa panahon na ito. Maliligtas ka kung ikaw ay mananatiling tapat hanggang wakas. Amen po. So dito makikita po natin, ayan ay isa sa mga pagkakamali ni Pedro na kung saan pinagsisihan naman niya. Sabi niya nga, lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Amen? So nagsisi siya. Hindi naman siya nagmatigas na siya ay talagang pinagmatigasan niya, hindi niya kilala si Kristo. Naalala niya, sinabi ng Panginoon, so umalis siya. Nakakalungkot lang, yun nga, pati yung mga alagad, ganun din ang sinabi. Pero maalala po natin na pagdating ng panahon na yun, ano pong nangyari? Nung dinakip na si Jesus, nagkanya-kanya na sila ng takbuhan. Nagkanya-kanya na sila ng pagtatago. Si Pedro, yes, naglakas ng loob siyang sumunod kay Jesus, pero anong nangyari? Ikinaila niya si Jesus. Matapang na sana eh. Sabi mo, matay man akong kasama nyo. Matapang na sana, pero pagdating ng panahon na yun, nandun na nga. Sabi ko nga, hindi pa nga pinapahirapan, hindi pa sinasaktan, wala pang baril, wala pang kutsilong nakatutok, itinanggi na si Kristo. So, sabi mo, kung ikaw ay kay Kristo ka. Hindi optional lang. Dapat, totoong kay Kristo ka. Hindi situational lang. Kay Kristo ka kasi masaya ka. Kay Kristo ka kasi masaya yung church. Kay Kristo ka, dito ka sa church. Kay Kristo ka kasi, masaya yung mga kasama mo. Nagkakasundo kayo ng mga kasama mo. Paano pag hindi na? Kay Kristo ka pa ba? Diba? So, wag pong situational lang. Wag pong occasional lang. Occasional, naalala ko. Makapagpasko ka lang na kay Kristo. Hoy, pagpasko, biglang lilitaw, no? Wag pong gano'n. Wag occasional lang ang pagiging Kristiyano natin. Amen? Dapat sa lahat ng panahon, kay Kristo tayo. Amen? Meron pa po isang pagkakamali si Pedro na dapat matuto rin po tayo sa kanyang pagkakamali. So, ito po yung panahon na bago umakyat si Jesus sa langit, diba namatay na siya and after 3 days nabuhay siya. Bago po siya umakyat sa kalangitan, kinausap niya si Pedro. Nababasa niyo po yung sa aklat ng Juan. Yun yung time na tinanong niya si Pedro ng 3 beses. Pedro, mahal mo ba ako? Alam niyo kung sakit nito, kung ako ramdam ko si Jesus eh, no? Mahal mo ba ako? Parang hindi naman sa asawa. Parang tatanungin mo yung kaibigan mo, talagang kaibigan ba kita? Sabi niya, naman magkaibigan tayo. Tapos maraming beses mo tinanong. Tapos ang ending, hindi ka pala niya kaibigan. Ano mo kaibigan kita? Oo, kaibigan mo ako. Hindi mo ba ako ipagtatatla? Oo,
panahon eh. Wala na, sinaraan ka na, tinalikuran ka sinaraan ka na, pinagsinungalingan ka pa, yung mga ganong, tinrider ka pa. So, masakit. Eh, ito kay Jesus, naranasan na kasi ni Jesus eh. Sinabi ni Pedro, mamatay man akong kasama niyo, hindi ko kayo ikakaina. Diba? Naranasan na ni Jesus tong ganitong salita ni Pedro. Kaya siguro, 3 beses din siya tinanong, Pedro, mahal mo ba ako? Ang sagot ni Pedro, opo, mahal ko kayo. Ang sagot ni Jesus, pakainin mo ang aking tupa. Tinanong ulit siya, Pedro, mahal mo ba ako? Ang sagot ni Pedro, opo, mahal ko kayo. Di ba parang katulad ng mamatay ba na akong kasama nyo? Mahal ko kayo, sa inyo ako. Ganyan. Pero ang sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking tupa. Pangatlong tanong, Pedro, mahal mo ba ako? Doon na nalungkot si Pedro. Panginoon, alam niyo po ang lahat. Kasi ito mo yung isa sa karakter ni Pedro. Magaling magsalita, pero hindi nagagawa. Huwag tayo pong ganun. Pag desidido ka, sigurado ka, gawin mo. Hindi salita lang. Amen? Huwag hanggang salita lang. So yung pangatlong tanong na ni Jesus, ang sagot ni Pedro, yun nga, alam niyo po ang lahat. So ang sagot ni Jesus, pakainin mo ang aking tupa. Ang ibig sabihin po kasi nun, ipinagkakatiwala sa kanya ni Jesus ang kanyang mga alagad. Yung kanyang mga tupa na napangaralan, na sumusunod kay Jesus. Eh, aalis na kasi si Jesus, pupunta na ng langit. At ang kailangan na mayroong mag-guide sa kanila. Which is si Peter, yung napili ni Jesus na maging leader ng mga alagad. Nanunawaan po ba? So, ito yung, bakit ko nabanggit? Kasi meron siya isang pagkakamali na nagawa bilang isang leader na malaking responsibility yung naiwan sa kanya. At yun nga, leader siya, pero ganito yung kanyang ginawa. Sabi po sa Galatia, subalit nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan ko siyang sinaway. Si Pablo po ang nagsasalita dito. Harap-harapan ko siyang sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginagawa. Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya ay nakikisalo sa mga hintil. Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil dahil sa takot niya sa pangkat na nagnanais na tuliin din ang mga hintil. Mahigpit sila sa kautusan kasi. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo. Pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Pati si Bernabe, di ba? Si Bernabe, kung kilala niyo po, isa rin siya sa mga kasamahan nila Pablo. Nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Diba? Bakit nga? Nakakalungkot lang kasi, anong ginawa ni Pedro? Nagkunwari. Andun ka na eh. Tapos nagkunwari ka pa. Yung nasimulan mo na eh. Natakot ka pa. Yun yung nangyari po kay Pedro. So, huwag nating tutularan yung ganito. Leader siya, may malaking responsibility siya. Ibig sabihin, tinitingala siya, tinitignan siya. Pero anong ginawa niya? Nagkunwari. Bakit? Kasi natakot siya sa kanyang mga kasamahan na kapwa Hudyo na baka siya ay usigin. So, pati yung kanya tuloy mga kasama ay nahikayat sa pagkukunwari. Amen ba? So, dapat po tayo bilang mga Kristiyano, alam niyo kung ano yung nakasulat sa Biblia. Alam niyo kung ano yung katotohanan. Alam niyo kung ano yung tama. Hindi basta nakikinig lamang sa isang, sa amin, nakikinig kayo sa amin. Eh, paano kung sa maganda yung sinasabi namin, tapos mali pala yung pamumuhay? Eh di, ano yun? Mahihikayat kayo. Pwede pala yun. Sa totoo lang po, dami na rin ganun ngayon. Nakakalungkot kasi, ang dami nakikita, ang ganda ng mga sinasabi, tama yung salitang sinasabi pagdating sa katotohanan, pagdating sa Biblia, pero pagdating sa pamumuhay. Bakit ganun? Akala ko ba Kristyano? Akala ko ba malalim na? Akala ko ba pastor na? Akala ko ba ganito na? Bakit pumapato sa kapwa babae? Bakit pumapato sa kapwa lalaki? Ano yung nakakakilabot eh? Yung parang, anong nangyari? Saan yung katotohanan? Nasaan yung salita ng Diyos? Bakit ganito? Alam niyo, ang sakit, ang lungkot, na sana hindi na lang. Sana hindi na lang yung salita. Bakit? Kasi tinitingnan ng mga tao. Hinahangaan ng mga tao.
tinitingala ng mga tao. Tapos, ano ba, encourage? Pwede kayong gumawa ng ganito. Pwede nyo gawin ito kasi hindi naman obvious. Basta hindi naman kayo nakakita. Basta tamo, huwag nyo ipapakita. Parang katulad ng ni Pedro. No? Please. Kung may makita mo kayong gano'n, huwag nyo nang gayahin. Huwag kayo ma-encourage. Ay, pwede pala yun. Huwag kong gano'n. Maging totoong Kristyano tayo. Maging tulad tayo ni Pablo na nanindigan sa katotohanan. Pag mali, mali. Sabihin mo sa katabi mo, mali, mali. Mali, mali. Hindi tama. Kahit kailan, mali yan. Amen po ba? At kung kaya mo naman, kaibigan mo, i-rebuke mo. Please. Kasi, bakit? Kaligtasan na nakasalalay. Ayaw mo mapahama. Ayaw mo mapunta sa impyerno. E di, i-rebuke mo. Kung matuwid siya sa pagre-review ko, di maganda kasi mapupunta kayo pareha sa langit. Paano kung hindi siya matuwid kasi hindi mo siya tinuwid, di ba? Di parehas kayo mapupunta sa impyerno. So, ayaw naman natin na magkakaibigan nga, magkakasama nga, tapos pupunta naman sa impyerno. Party-party kayo dito, masaya kayo dito. Akala nyo pagdating ng impyerno, party-party pa rin. Hindi. Puro iyak na kayo doon. No, kayo na naman. Huwag tayo. Hindi wala tayo punta impyerno. So, huwag nyo hayaan na mapunta tayo sa impyerno. Amen po? Ang takot sa tao at pagkukunwari ay nagiging hadlang sa katotohanan. Para hindi mo masabi yung katotohanan, natatakot. Kaya hindi mo nasasabi yung katotohanan kasi natatakot ka. Diba? So, ito po yung isa sa dapat na iwasan natin. Huwag tayong maging people pleaser. Huwag natin hayaan na kaya natin ginagawa isang bagay kasi ayaw mong layuan kanila. Naunawaan po ba? Sa totoo lang po, naranasan ko dito dati nung ako ay nasa high school. Siyempre kasi ang mga nung high school kasi ako Carmona yung dito ako sa Carmona National High School nag-aaral imbis na doon sa amin, sa De La Paz o di kaya sa may high school doon sa Doña, ganyan. Sa De La Paz po kasi kami nakatira. So, ang pinakamalapit, San Jose. So, Doña. Dito ako nag-aaral sa Carmona. Kaya yung pamumuhay ko, magkaiba sa kung ano ako sa bahay at kung ano ako sa school. Kasi syempre, wala akong mga kakilala sa school, kundi, yung mga nandoon, taga-Carmona. Syempre. Hindi ka tulad ng pag sa Doña ka, posibleng kapitbahay mo, kaklase mo, diba? Ganun yun. So, walang makakapag-question sa akin doon sa school kung Kristiyano ba ako o hindi. Ganyan. Kapag sinabi kong, mamumuhay mo sa school, hindi pagiging Kristiyano, hindi nila ako mako-question, di ba Kristiyano ka? Hindi nila ako mako-question ng ganun kasi walang nakakakilala sa akin sa school. So, naranasan ko po yun yung ganun, namuhay ako na parang hindi Kristiyano kasi nga, ayokong layuan ako ng mga kaibigan ko. Nagkaroon ako ng struggle na sabihin ko ba Kristiyano ako o hindi. Yung mga ganun kasi, pagka sinabing Kristiyano, ang corny mo naman, mga ganun na agad no? Sino dito nakaranas ng ganun, mga kaklase? Kristiyano ka, ang corny mo naman, huwag ka na nga kay Jay ka, doon ka na, yung mga ganun, no? So, naranasan ko po yun. Kaya, mas pinili ko na wag na lang sabihin na ako ay Kristiyano. Yun yung time na high school ako. And then dumating yung point na hindi ko na makilala yung sarili ko. Kasi nga, ang ginagawa ko ay yung makakapag-please dun sa mga kaklase ko, sa mga tao sa paligid ko. Kasi takot akong maiwan, takot akong mag-isa, takot ako na mawala ng kaibigan, layuan nila ako, yung mga ganang pagtawanan. Nakadepende na tuloy ako sa kung ano yung iisipin nila sa akin. So, nangyari, napagod ako kasi sabi ko, sino ba talaga ako? So, dumating yung time na 16 years old ako, 17, tinanong ko, Lord, totoo ka ba? Nandiyan ka ba talaga? Kasi hindi ko nakilala. Yun yung time din na pagka-graduate ko, hindi ko alam kung mag-high school ba, ay magka-college ba ako o hindi. So, ang ending, nag-stop na lang ako kasi nga, walang direksyon ang buhay ko nung time na yun. So, yun po. At nung, lumipas ang ilang taon at siyempre nung tinanong ko si Lord na kung totoo ka ba, sinagot naman niya ako. Narinig mo no? Sinagot niya ako ba sa pamamagitan ng panaginip. At ang ipinakita niya po sa akin doon ay meron siyang ibibigay sa akin na isang parang calling ba. Meron siyang calling, may purpose siya sa akin. At hindi ko nga lang mag-unawaan yun nung time na yun. Kasi nung time na yun, nakakita ako ng apoy na lumulundag mula sa malayo papunta dun sa loob ng church. At yung mga kakasamahan ko na kabataan sa church, lumayo, umalis.
Then, ako lang yung naglakas loob na pumasok dun sa loob ng church at sawayin yung apoy. Sabi ko, ang tapang ko dun, no? Wala mo naman kung sino. 17 lang po ako nung time na yun. Tapos, yun yung time na nag-i-start pa lang akong hanapin talaga si Kristo sa buhay ko. Kasi wala ako no, wala na, hindi na nag-aaral, nagbabantay, graduate na, hindi ako nag-aral ng college, nagbabantay lang ako sa tindahan. So dahil solo lang ako lagi sa tindahan, at wala pang cellphone noon, wala pang internet noon, ang pagkakaabalahan lang ay Biblia. Kung may pocketbook, may pocketbook. Eh syempre, ayaw nila mama ng pocketbook. O ba't ako magbabasa ng pocketbook? Eh, likabot ako, di ba? So, Biblia, yung napagkaabalahan kong basahin noong time na yun. Tapos, yun yung hinanap ko si Lord. At yun yung sinagot niya sa akin, panaginip. Hindi ko in-expect, hindi ko rin ma-imagine or maunawan kung ano yun. Bakit ganon? Ba't ang tapang ko dun sa panaginip ko, nire-review ko yung apoy na yun na pumasok sa loob ng church. Ang dami nun eh, kung saan ba, lumundag siya ganyan, may apoy, maiiwan, may apoy nung may apoy. Hanggang sa loob ng church, ang daming apoy. Sabi ko, bakit ang daming apoy? Nasa review ko nang nireview. At hindi ko alam kung paano ko siya i-explain. Hanggang sa naunawaan ko na lang paglipas ng panahon, may calling pala si Lord sa akin. At isa sa tinanggihan kong calling Lord, yung mag-review ng masamang espiritu. Yung magpalayas ng masamang espiritu. Takot ako sa Lord dito. May gano'n natakot eh, no? Yun din yung may sabi. Yan talaga yung number 1 na inayawan ko. Maraming beses niya akong pinapanaginip ng magpapalayas ng masamang espiritu sa isang tao. At takot talaga ako. So maraming beses kong sinabi ko, Lord, hindi ko kaya yung magpalayas ng masamang espiritu. So, meron pa rin, magre-review pa rin ako ng masamang espiritu, pero hindi na yung sa may sabi. Salamat kay Lord. Pinakinggan naman niya. Maraming beses niya akong pinapanaginip ng gano'n. Pero nung huling mga beses nitong siguro mga 2023, ganyan, na nakakapanaginip pa rin ako na nagpapalayas ng masamang espiritu. And thank God kasi wala na yung takot doon sa panaginip ko na yun. Kasi alam mo yung pagka nananaginip kayo na may takot, yung takot kayo sa panaginip, yung parang binabangungot, tapos magigising kayo, hapong-hapo, yung hinihingal kayo kasi sobrang takot niya sa panaginip. So, that time, mga siguro 2 beses na nakapagpalayas ako ng masamang espiritu sa isang tao may sabi na hindi ako natatakot na. Yung wala na yung gano'n. Kasi sa totoo lang mo kasi sa Biblia, kapag nagpalayas ka ng masamang espiritu, katulad ni Jesus, anong pangalan mo? Diba bang gano'n? Bakit ka nandyan? Anong ginagawa mo? Yung kalmado lang, kinakausap lang ni Jesus yung masamang espiritu, di ba? Nasagot ng masamang espiritu, ano nga yung Legion? Ayan, Legion po. Ayan. Tapos, mas ka na dyan. Ganun eh. Tapos sabi ng mga huwag niyo po kami huwag niyo po muna kami dalhin dun sa, dun sa dapat nilang kalagyan, which is no head. Well, sabi ni, doon na lang sa, sa mga baboy. So, doon na lang. Diba? Imagine, nakipag-converse lang si Lord Jesus dun sa masamang espiritu. And ganun dapat lang din po talaga. Hindi dapat yung takot, hype na hype, yung kala mo, ubusan ka na ng litid, pagpapalayas lang ng masamang espiritu. Kaya tinanggihan ko kasi nung mga una talaga, ganun ako kasi nga natatakot tayo, kaya sumisigaw. Pero kapag walang takot, kalmado lang. Tama mo ba? Pero yun nga, hindi ko akalain na may ganung calling si Lord. Ang tagal na panahon na inahanap ko, Lord, ano yung purpose ko? Pero hindi ko alam na yung panaginip ko pala yun na yun, nung 17 ako, ay mangyayari. Hindi man literal na apoy yung aking pinaparayas o nire-review, pero ang dami kong kinakalaban na spiritual battle na masasama espiritu. So mahirap din po yun, pero ang kailangan natin is courage at tapang. Huwag tayong matakot. Amen po ba? So another one, yan nga, huwag natin tutularan si Pedro na nagkunwari. Dapat lagi tayong maging matapang sa pananampalataya natin. Kay Kristo tayo. Hindi dahil, hindi kapag. Amen po ba? Sabi nga, Jesus is coming soon. Stay faithful. Malapit na tumating si Jesus tapos magpapatumpik-tumpik ka pa, di ba? Ano na mangyayari sa'yo kapag ganun? Kaya tinatawag tayo ng Panginoon calling all faithful followers. Kasi nga, Jesus is coming soon. Manatili kang tapat. Tapat ka ba ngayon? Maging tapat ka hanggang bukas, hanggang sa katapusan. Amen po? The Lord's return, our urgent motivation. Dapat maging motivated tayo na ang Panginoon ay malapit na
bumalik. Amen po ba? So ano ba yung palatandaan ng muling pagbabalik ni Kristo? So dito po sa Mateo chapter 24, mababasa niyo po dyan, nagtanong yung mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? So kung babasahin po ninyo yung Mateo chapter 23, nandun po yung mga nauna pang mga sinabi ni Jesus. Sa 24, nagtanong na nga sila. Sabi niya, ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Ito yung ayaw nating abutin, yung katapusan ng mundo. Ito ewan ko na lang kung gusto mo pa dito no? Sa katapusan ng mundo. No, sabi po dyan, ang sagot ni Jesus. Pakibasa nyo nga po itong Mateo chapter 24 verse 4. 1, 2, 3, go! Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni Iman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Marami silang maililigaw. Wag po, sabi niya Jesus, mag-ingat para hindi kayo mailigaw ni naman. Amen po ba? Maraming darating sa pangalan ni Kristo at yes, ang dami talaga. Meron sa Russia, si Kristo daw yun. Meron sa China, si Kristo daw yung babae. Meron din sa Korea, si Kristo, sa South Korea syempre. Kasi sa North Korea talagang walang Kristyano. Sa South Korea, ay si Kristo daw yun. Pero wala sa record yung pangalan nung Korean na yun. Kung mapapanood nyo po, may nag-vlog dun. Sinasabi niya na, ito sinasabi nitong babae na doon na si Kristo daw itong kanilang nasa portrait, may mukha ng Korean doon. So nakakalungkot kasi ang dami ng lumilitaw talaga at nagpapanggap sa pangalan ni Kristo. Sinasabi na lang sila ang Kristo. At marami din naman talaga ang naliligaw. Kaya pasalamat ka kasi hindi ka naliligaw. Sabihin mo sa tabi mo, salamat ka, hindi ka naliligaw. Baka naman mamaya naniniwala pala kayo dun, ha? Huwag po kayong basta-basta maniniwala. Ang sabi po dito, ito pa po isa. Ito yung isa sa mga palatandaan na nangyayari na sa panahon natin ngayon. Ang sabi niyan, makakarinig kayo ng mga labanan at mga kabilitaw ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Meron na, tama? Ngunit huwag kayong mababahala. Dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Nangyayari na? Yes. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang. Maraming lindol, maraming gera, marami pang ganyan na mangyayari, taggutom. Pasimula pa lamang yan. Amen? Pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Sa mga nakaranas ng mga ayawin mo na. Ayaw na maulit. Tama? Lagi natin sasabi, ayoko na, tama na yun. Kasi mahirap po talaga manganak. So, sabi niya, tulad sa babaeng nanganganak. Sabi pa dyan, pagkatapos, kapopuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasanggal kayo upang pahirapan at patayin. Nasaan ang mga Kristyano? Handa ka ba na ikaw ay sasakdal upang pahirapan at patayin? Handa ka ba na ikaw ay kapupuotan dahil sa pagsunod mo kay Kristo? Maging handa ka. Amen? Nasabi niya, dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Again, Kristyano, mga sumusunod kay Kristo, huwag kang tatalikod kay Kristo dahil lamang kinapuotan ka ng iyong mga mahal sa buhay. Kinapuotan ka ng iyong kaibigan. Huwag mong talikuran si Kristo kasi isinakdal ka at pinahirapan at papatayin. Dapat kung mamamatay ka, kay Kristo ka. Amen? Hindi yung, huwag niyo po akong patayin, hindi po akong Kristyano. Ganon ha. Baka naman mamaya itanggi niyo bigla at tumulad kayo kay Pedro. Wag po ganon. Sabihin mo sa katabi mo, ganon. Wag ganon. Mabubuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Manlalamig. Pero ang sabi ni Jesus, ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Ito pa po isa sa mga
maganda. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing matotoo sa lahat ng mga bansa. At saka, darating ang wakas. So, isa po sa mga palatandaan ay kapag naipangaral na sa buong sanlibutan ang magandang balita. Meron pa bang hindi nakakarinig ng salita ng Diyos? Meron pa. Yung mga nandun sa bundok. Yung mga nandun sa sa forest, sa kagubatan. Yung mga tribo. Kasi hindi naman nila naunawaan yung online. Tama ba? Pero kung online world, na marami nang nakarinig at nakabasa ng katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Tama ba? Pero dahil hindi pa naman lahat ay nag-a-adapt sa technology, marami pa rin ang hindi nakakarinig o nakakabasa pagdating sa kasulatan at katotohanan ng Diyos. Amen ba? Marami pa naman talaga dun sa Amazon forest pa nga lang, ang dami ng mga tribo doon na iba yung lengguwahe nila, di ba? At hindi talaga sila makakommunicate. Meron silang organization na kung saan yung pinaka-leader makikipag-communicate sa outside world nila yung forest, tapos ayaw talaga nilang mag-adapt sa technology. So, hindi pa nila nauunawaan ang salita ng Diyos kasi ayaw nga nila. At may mga nag-a-attempt na puntahan sila doon sa Amazon forest, pero, syempre, tinatarget nila. Makakita lang sila ng drone doon o aeroplano o papanain na nila yun eh. Pana pa rin naman sila. So, naunawaan po ba natin? So, hindi pa nangyayari na ang buong sanlibutan ay makarinig ng salita ng Diyos. Amen ba? Huwag natin pangarapin sa panahon natin ngayon. Kasi sabi nga, pag nangyari na yun, darating ang wakas. Amen? Sabi mo dito, kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banalang kasuklam-suklam na kalapastangan, tinutukoy ni Propeta Daniel, ang sabi po dyan, unawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag na mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso. Ibig sabihin talagang mahirap. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon. So, mas mahirap. Amen? Hindi pa nararanasan ng kahit na sino. At hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaigli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiigliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Nasaan ang mga hinirang ng Diyos? Amen. Para sa atin, paiigliin ng Diyos ang mga araw ng paghihirap. Amen po. Pero sana nga, hindi natin maabutan yan. Pero habang merong mga nananampalataya kay Kristo, mapalad. Kasi dahil sa atin, maaaring paigliin ng Panginoon ang araw ng kapighatian. Kaya sabi ni Jesus dito, kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may lilitaw na mga huwad ng mga Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala. O imagine, makakakita ka ng himala, kadalasan panahon tayo, to see is to believe. Pag nakakita ng himala, ay oo nga. Diba? Sinasamahan lang siya ng banal na espiritu. Kasi nakapagpagaling siya, ay kasi napalakad niya yung pilay. Diba? Nakakita yung bulag. Ganyan po yung mga mangyayari sa araw na yun. So, marami silang magagawang kababalaghan upang iligaw yung mga tao. Kung maaari, pati yung mga hinirang ng Diyos ay maliligaw. So, pati mga hinirang, kami, mga nangangaral ng salita ng Diyos, kayo na mga nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod sa salita ng Diyos, maaari kayong mailigaw. Amen ba? Pero kung ikaw ay tapat, at alam mo ang salita ng Diyos, maninindigan ka sa katotohanan. Ito na yung sinabi ni Kristo, marami ang nilitaw sa kanyang pangalan. Huwag kang maniwala, sabi ni Jesus. Amen ba? Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang,
Huwag kayong pumunta doon. O, huwag daw pupunta ha. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Amen ba? Huwag maniniwala. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka maniwala. Nasaan si Kristo? Nasa puso ko. Di ba? Wala doon sa kung saan man. Nasa iyo si Kristo. Amen ba? Ang sabi ni Jesus, sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat. Mabilis yun, di ba? Nagumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. At tinutukoy po dito na bangkay ay yung mga patay spiritually. Hindi lamang basta bangkay. Literally, bangkay, yes. Kapag may bangkay, nandun talaga ang mga buwitre. Kasi, hindi pa nga namamatay, binabantayan na ng buwitre. Kasi talagang, target nila yun yung kakainin nila. Naman mo ba? So, huwag mo hayaan na ikaw ay magiging bangkay sa paningin ng mga buwitre at ng Panginoon. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaa. Makikita daw po natin. Kung paano yon, baka sobrang laki ni Jesus Christ nakita ng buong mundo, hindi natin alam, or baka naman naibalita sa TV. Pero huwag kayo maniniwala dun sa mga nagsabi na kasi meron na ako nakita sa TV, sa online na nandun na daw si Jesus, bumaba na daw. Nakita niyo ba yun? Nasa alapaa na. Ewan ko sino nakakita nun. Pero nandun na daw. Syempre, huwag kayo maniniwala. Amen ba? Kasi hindi pa naman nangyayari itong ibang mga sinasabi ni Kristo dito. So, ano ba? So, dyan nung malakas ang tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig. 4 na sulok, may 4 na sulok pala ang daigdig, kaya ang dami naniniwala sa flat earth. At titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Yan, naniniwala ba kayo sa flat earth? Kasi may 4 na sulok ang daigdig. Akala ko bilog ang mundo. Yung pala, may 4 na sulok. Pero yes, ganun po yung mangyayari. At ang sabi ng Panginoong Jesus, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahing ito. At ang tinutukoy po ay yung nasa Israel. Amen po ba? Siguro kung isipin natin, napakaliit na bansa lang ng bansang Israel. Tama po ba? May gera doon, tama? So maaaring, baka isa sa dahilan kung bakit maubos yung salinlahi ng Israel ay dahil doon sa gera. Pero ang sabi ni Jesus, mangyayari lahat ng mga yon bago maubos ang salinlahi. So, ibig sabihin, maaaring magkaroon ng matinding gera na magiging dahilan kung bakit mas marami ang mamamatay sa Israel. Amen po ba? Pero, syempre, hindi naman mauubos yung totally. Kasi meron nang nakasulat sa Biblia sa pahayag na mga lahi, 12 tribes, na maliligtas. Sabi pa, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Pero ito sabi ng Panginoon, tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Kaya, maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Amen po? Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Laging maging handa. Handa na ba? Handa na ba kayo? Sa TV ba yan? Jesus is coming soon. Stay faithful. Manatiling tapat hanggang wakas. Kasi kung babasahin po ninyo dito sa pahayag, ang dami pong mga palatandaan pa na mangyayari. At nandito din sa pahayag, yung mga mangyayari sa end times, yung sa huling panahon, na mga paghihirap. Kaya sabi ng Panginoon, ang lahat ng may pandinig ay makinig. Ang sino mang tinakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang itinakdang mamatay sa tabak ay sa tabak nga mamamatay. So may mga nakatakda. Kung paano ka mamamatay, nakatakda na. Amen? Ito ay isang panawagan na magpakatatag at manatiling tapat ang mga hinirang ng Diyos. Naunawaan po ba natin? Maging matatag ka at huwag mong hayaan
na pananampalataya mo ay mag-iba. Amen. Maging matatag ang iyong pananampalataya. Manatili kang tapat hanggang wakas. Sabi po dito sa Marcos, "You will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved." Para pagdating ng panahon, ito po yung maririnig natin pag winelcome tayo ni Jesus Christ. "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Ito ba isa sa pinakamagandang pag-welcome na maririnig natin pagdating ng panahon. Kasi sinabi na ni Jesus Christ yan maghahanda siya ng isang malaking piging para sa mga magtatagumpay. Amen po ba? So kung gusto mong makasalo ni Jesus sa kanyang hapag, di dapat maging tapat tayo. Be bold and faithful until the end. Maging tulad po tayo ni Pablo, na simula nung siya ay maging Kristiyano, simula nung siya ay ma-encounter niya si Jesus Christ, nagtuloy-tuloy siya, never na siyang bumalik sa kanyang dating buhay, never siyang natakot sa mga nagbabanta sa kanyang buhay, nanindigan siya sa salita ng Diyos. Amen? At ito pa yung isa sa pinakamagandang narinig ko na nabasa ko na sinabi ni Pablo, "For me to live is Christ and to die is gain." Pinaka-favorite ko po talaga yan na character sa Bible si Pablo, kasi simula nung siya maging Kristiyano talaga, even to his death, to live is Christ, to die is gain. Yan ang kanyang sinabi. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, tularan po natin si Pablo, mananatiling tapat hanggang wakas. Yes, makasalanan tayo before, katulad ni Pablo. Pinatay niya, inusig niya yung mga Kristiyano. Pero after nun, nung ma-encounter niya si Jesus Christ, hindi na niya muling binalikan ang dati niyang pamumuhay. So sana po, matuto po tayo sa mensahe na ito na ang pagiging Kristiyano hindi occasional, hindi situational. Ang pagiging tapat hindi situational. Kay Kristo tayo, kay Kristo tayo. Maging tapat tayo mula ngayon hanggang wakas. Kaya sa oras po na ito, tayo pong lahat ay manalangin. Ilapit po natin sa Panginoon yung ating puso, yung ating isip. Kung kinakailangan mo humingi ng tawad at magpalinis sa Panginoon, malaya ka sa oras na ito. Sige kapatid, kausapin mo Panginoon. Hallelujah. Isa po sa pinakamagandang awit na maaari natin awitin sa Panginoon. Yung nangangako ka at nagiging tapat ka sa Panginoon. For me to live is Christ, and to die is gain. No matter what
mensahe mo na aming napakinggan. Alam mo po, Panginoon, kung sino ang mananatiling tapat hanggang wakas. Alam mo, Panginoon, kung sino yung handang sumunod sa iyo hanggang sa kamatayan. Alam mo, Panginoon, batid mo po ang laman ng puso, ang isip ng bawat isa sa amin. Ngunit, Panginoon, narito mo kami at nakikiusap sa iyo batang kaharapan. Sa mga anak mo na nagnanais na makasunod sa iyo. Sa mga anak mo na nagnanais na maging tapat sa iyo hanggang sa wakas. Lord, bigyan mo ang nila ng iyong alas.
let's take a few moments to stay connected with what God is doing in and through our church family. Please tune in to these important announcements, opportunities to grow, serve, and fellowship together. Join us for morning devotion every Monday to Saturday from 5 a.m. to 7 a.m. live on our CLCC Facebook group. Come early, come expectant, and begin your day with the Word, worship, and a fresh encounter with the Lord. Let's grow together in faith, one morning at a time. We also invite you to a special time of seeking God together. Join us every Friday night from 7 p.m. to 8:30 p.m. for our prayer and Thanksgiving gathering. It's a sacred space to pour out our hearts, lift up our needs, and give thanks for all He has done. Come expectant. Breakthrough happens when we pray. And for our young champions, don't forget Amazing Kids, happening every Saturday from 9 a.m. to 11 a.m. right here at CLCC. It's a fun, faith-filled time designed especially for children ages 6 to 12, with Bible stories, songs, games, and lessons that build strong foundations in Christ. Your kids will love it. We'd love to see you again next Sunday. Join us for our Sunday services here at CLCC. We have 2 worship services every week. First service starts at 8 a.m. and second service at 10 a.m. Come early, come expectant, and bring someone with you. There's always a seat for you in God's house.